Nakatikim ka na ba ng kabuting ito? Isang espesyal na kabuti na pawang sa mga nabubulok na punong kahoy lamang tumutubo. Ang kabuting ito ay tumutubo sa ilang bahagi ng Pilipinas, lalo na nga sa mga liblib na kabundukan. Madalas nga itong niluluto at ginagawang ulam. Ngunit kung mahilig kang kumain nito o isa ka sa kumakain nito, ay dapat mo itong pakinggan upang iyon na itong maiwasan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung bakit nga ba dapat ay maging maingat ka sa pagkonsumo ng kabuting ito. Bakit nga ba ito dapat na iwasang kainin? Ang kulapdot o Schizophyllum commune ay isang klase ng fungus na mahilatsang nahahawig nga sa hitsura ng corals. Ang kabuting ito ay mayroong kulay na naglalaro sa creamy yellow o kaya naman ay puti. Kadalasang makikitang tumutubo ang kulapdot sa mga kabundukan at sumisibol nga sa mga nabubulok na bahagi ng kahoy, lalo na nga sa panahon ng tag-ulan. At napakarami nga nito maging dito sa atin sa Pilipinas. Isang medicinal na kabuti ang kabuting kulapdot at mayroon itong mahalimuyak na amoy. Ayon sa pag-aaral, mahusay na antifungal, anti-tumor, anti-neoplastic at antiviral ang kabuting ito. Tinatawag nga itong split gill dahil ani mo rin ay hasang ito ng isda. Kahit na nga matuyo ito tuwing tag-init, ay muli pa rin itong makare-revive sa pagsapit ng tag-ulan. Ayon nga sa pananaliksik nila Orson K. Jr. at Hope Miller, ay hindi raw maaaring kainin ang kabuting ito. Una, dahil ito ay makunat, at pangalawa, ito ay maaaring nagtataglay ng mga mineral na maka-i-enhance pa nga upang ikaw ay magkaroon ng sinusitis at ilang allergic reaction. Subalit sa mga taong 2006, isa ang kabuting ito sa pinaka-kinakaing klase ng kabuti sa bansang Mexico at isang pinaka-paboritong sangkap sa mga lutuin sa bansang India. Ito ay sapagkat marapat na ibabad daw muna ang kabuting ito sa tubig bago ito lutuin dahil ito ay maaaring mag-expand pa nga kung makain mo sa inyong bituka. Masarap nga itong gataan kasama ng mga gulay tulad ng pechay, mustasa o kaya naman ay hipon at mga talangka. Kung kaya sa kabuuan ay marapat na alam ninyo muna kung papaano ito tamang iprepara bago ninyo ito lutuin at kainin, sapagkat ang maling pagkain mo nito ay maaari ngang makasama sa iyong kalusugan. Sa inyong lugar sa probinsya, nakakita ka na ba ng kabuting ito? Ano naman ang tawag nito sa inyo? O maaaring nakatikim ka na nga ng putahe nito. Madalas ka bang kumakain ng gulay na chapsuy? Isang masarap na putahe at binubuo ng iba't ibang masarap at masustansyang mga gulay katulad ng beans, carrots at sayote. Subalit napansin mo na rin ba ang animoy mala jelly at malutong na sangkap nito na kadalasan ay kulay itim o brown? Ito ay ang taingang daga. Kumakain ka na rin ba nito? Sapagkat nag-uumapaw din pala ito sa mga sustansya at maraming gamit panlunas sa ating katawan. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at ating isa-isahin ang mga dahilan kung bakit nga ba dapat na tayo'y kumain na ng taingang daga. Ito ang Auricularia, Auriculajudae, jelly ear, juice ear, Judas ear o mas kilala natin bilang taingang daga. Isang uri ng fungus at hindi madalas pinapansin ng karamihan. Animo nga ito ay nahahawig sa tenga ng daga kung pagmamasdan. Madalas itong kulay itim o kaya naman ay kulay brown, gelatinous
at medyo malutong kapag naihalo na nga sa mga gulay. Madalas itong tumutubo sa mga nabubulok na matatandang mga puno sa mga malalamig na kagubatan. Maging noong 19th century nga, ang taingang daga ay kanila nang ginagamit sa pagpapagaling ng ilang karamdaman at kondisyon. Bago pa nga ito, makilala bilang isang pagkain. Ayon sa pag-aaral, ito ay mayaman sa B-complex vitamins at polysaccharides na mahusay para sa kalusugan ng ating mga puso. Mainam rin itong nagpapababa ng cholesterol level sa ating katawan. Ang adenosine nitong taglay ay makatutulong rin upang maiwasan ang pagkakaroon ng blood clotting at pagtaas ng blood pressure. Dahil dito ay mainam nga ang pagkonsumo ng taingang daga para makaiwas tayo sa atake sa puso, stroke at iba pang sakit sa puso. Isa ring source ng antioxidant ang taingang daga at noon ngang 2019, nailathala nga sa Journal of Food Science and Technology na ang pagpapakulo o pagluluto nga sa taingang daga ay mas magpapataas pa nga sa bisa nito bilang isang mahusay na antioxidant. Ginagamit ring sangkap sa pagkain ng mga Chinese ang taingang daga kahit noon pa ngang Tang Dynasty dahil nagpapagaling ito ng sore throat at nakawawala ng lagnat at sama ng pakiramdam. Itinatapal din ang taingang daga sa mga pamamaga, lalo na nga sa mata, dahil rin sa malamig nitong temperatura. Maaari mo ngang pakuluan sa gatas o ibabad sa beer ang taingang daga bago inumin, upang agad na mawala ang pamamaga ng lalamunan. At maaari mo din naman itong isangkap sa mga lutuin gaya ng chop suey upang makuha mo naman ang lahat ng sustansya nitong tinataglay. Ikaw ba, napansin mo na rin ito sa gulay na chop suey? O nakatikim ka na rin ba ng taingang daga? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong.